magpapatuloy sa ating pong pag-aaral. Okay. So, konting review po tayo ng ating pong pag-aaral nung nakaraang linggo. By the way, tonight, ang topic natin ay ito yung huling bahagi po ng ating pong topic sa series natin sa pag-aaral tungkol sa heaven, at ang topic natin ay happiness. Ang tanong ay, will I enjoy much in heaven, or will I much enjoy heaven? Talaga bang mai-enjoy mo? Talaga bang masisiyahan ka ng sobra sa kaharian ng Diyos? Yan ang sasagutin natin mamaya ng konti, no? Magkaroon lang tayo ng magbalik tanaw lang tayo nung nakaraan, no, na naging lesson natin. So last week pinag-usapan natin, nag-focus tayo sa aralin natin tungkol dun sa relationship ng believers na nasa langit na. At doon makikita natin, sabi nga, we learned the joy of being in the presence of the Lord. Nung mga namayapa na, mga nauna ng mga mananampalataya, ay naruroon yung kagalakan, no, sa presensya ng Diyos. At yung kagalakan na yun ay makikita natin sa pamamagitan ng pagkakaroon ng celebration. Ano yung celebration na yun? Celebration of victory. Iyon ay nabasa natin dun sa Revelation, kung saan ay nakita ni Apostle John sa vision yung mga nangyayari doon at nangyayari doon sa kalangitan. There is a celebration of victory in heaven. So alam natin kapag pag mayroong celebration, laging masaya, puno ng kagalakan. Nagse-celebrate sila sapagkat wala ng mga bagay na yung nagbibigay sa kanila ng struggles. Victorious na sila, napagtagumpayan nila ang kasalanan, wala nang kasalanan na nag-i-exist doon, no? Ang buhay ay isang matagumpay na experience ang kanila nakikita doon. At yung joy na yon ay masasabi na tila sila ay nasa kanilang tahanan. At home sila, walang ano pa mang bagay o damdamin na maaaring sila ay hindi makadama ng comfort o peace. So, iyan yung una natin tinalakay last week, no, the joy of being in the presence of the Lord. With regards doon sa mga kapatid, mga nauna sa ating mga mananampalataya, kung ano ba yung ano ba yung nangyayari sa kanila, ano yung mga experiences nila doon, no? Ano yung kanilang nadadama sa pagkakaroon ng relationship sa ating Panginoon. And secondly, nakita rin natin doon yung joy of being together in the presence of the Lord. Not only each believer ay nag-i-enjoy sa presence of the Lord, yung lahat ng mga believers din, nag-i-enjoy din sila dun sa company ng bawat isa sa harapan ng presensya ng Diyos. Sabi nga doon, ay nakita ni Apostle John, yung gathering of all believers from every nation, every tongue, every tribes, sabi niya. At tatandaan ko yung tanong ni Ate Aileen last week na pagdating natin doon, pare-pare ma-retain pa rin pala yung kung Pilipino ka, Pilipino, Pinoy ka pa rin, no? O Italiano, o Amerikano, Japanese.
Ganun pa rin, no? Pero ang kaibahan lang talaga nun ay sabi nga, although yung mga languages ay nandoon, wala nang barrier, wala nang language barrier. Nagkakaintindihan ng bawat isa at maaari ang isang senaryo na pwede natin isipin ay yung doon sa Day of Pentecost sa Acts, no? Na kung saan ay nakapagsalita at nagkaroon ng communication, na i-communicate. Merong malinaw na naipahayag yung mensahe doon sa mga audience na naroroon, yung mga audience na dumalo sa Feast of Pentecost o yung Day of Pentecost doon sa Jerusalem. So, magkakasama ang bawat mananampalataya, no, from every nation, from every tribe, every tongue, magkakasama doon. Yung mga nauna at yung mga iba pa, no, na ngayon pa lang o kaya kamakailan lang, no, ay magkakasama po doon. At sabi nga doon sa sinabi ng Panginoon o ni John sa kanyang pagkakasulat doon sa Revelation, sa kanyang vision, nakita niya doon, sabi doon, ilalatag ng Panginoon ang kanyang tolda, no? Ang kanyang presensya. At ang lahat doon ay walang maiiwan sa labas. Lahat ay sakop ng presensya ng Panginoon. Lahat ay nasa loob. Meaning, no, ay talagang lahat ng naroroon ay doon nabibilang talaga. Iyon yung itinuturing na talagang kasama sila. Okay? And lastly, pinag-usapan doon yung the joy ng pagkakaroon ng reunion ng mga believers sa harapan ng Panginoon. Of course, pag may reunion, alam natin, wala namang bihira la siguro yung reunion na malungkot, no? Kaya may mga reunions kasi sobrang miss at pag nagkita-kita doon, kakaiba yung damdamin na nadadarama ng bawat isa. At sa reunion niya po na yun, sabi ay makikilala natin na isa't isa. Whether ikaw ay nahuli o yung mga nauna, gaya ng tanong nga po ni Raf last week, paano po kung yung 60 years old na believers ay nakilala ko pagdating doon ay sabi nyo ay prime at the peak of nung kanyang nung panahon, nung kanyang edad noon, no? Makikilala pa rin, opo, makikilala pa rin natin ang isa't isa. At ang kagandahan po doon ay we will all serve the Lord. No? Sa reunion na yon, ang mga mananampalataya sa pagsasama-sama ay we will serve together, no? The Lord. At hindi lang ang Panginoon, kundi we will serve one another. No? Kaya magiging masaya talaga ang pangyayari pagdating ng araw, no, na kung saan ay ang mga mananampalataya ay nasa presensya ng Diyos, magkakasama sa kanyang presensya. Okay. So, ang ating pag-aaral sa gabing ito ay may kinalaman po sa happiness, no? Happiness saan? Sa heaven, no? Kaya ang tanong, will I much enjoy heaven? Talaga bang may enjoy ko ng sobra, no, yung heaven, no? Yan ang tanong. So, ang ating pong scripture sa gabing ito ay mula sa Revelation 21 verses 1 to 9. Yan natin kukunin po yung mga talata na kung saan ay yung kung saan ay diyan natin kukunin yung ating pong pag-aaralan. So, diyan natin i-extract yung lesson natin. So, bago tayo magpatuloy ay maaari bang may mag-volunteer kung na basahin po itong ating scripture sa gabing ito para hindi naman lagi ako ang nagbabasa.
Sino ba may gustong magbasa dito? Sino po ang... Dalawa po yan. English and Tagalog. So, siguro ay... sino ba gustong magbasa dito? Parang wala. Sige po, magvo-volunteer na po ako. Sige, Ate Aileen, salamat po. Okay. Revelations 21 verses 1 to 9. Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." He who was seated on the throne said, "I am making every new." Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true." He said to me, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. To the thirsty I will give water without cost from the spring of the water of life. Those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my children. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake or burning sulfur. This is the second death." Okay. Salamat po, Ate Aileen, sa iyong pagkakabasa. Professional talaga ang dating niya. Okay, to God be the glory. Okay, yan po yung English version. Meron tayo dito naman na Tagalog version. So, sino po ba ang gustong mag-volunteer para naman sa Tagalog version? Para mabasa natin. Si Mama Len daw. Okay, sige Mama Len. Pahayag 21 verses 1 to 9. Hindi ka marinig, Malen. Naka-ano ka? Naka-unmute. Sorry po. Pahayag 21, 1 to 9. At nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Ang dagat ay wala na. At akong si Juan, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumababang mula sa Diyos na buhat sa langit. Ito ay inihanda na katulad ng isang babaeng ikakasal na ginayakan para sa kaniyang magiging asawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit. Sinabi nito, "Narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay mananahang kasama nila. Sila ay magiging mga tao niya. Ang kanyang Diyos mismo ang sumakanila at siya ang kanilang magiging Diyos. Pupunasin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata. Mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang pag-iyak o ang kabalisahan. Ang mga bagay sa nakaraan ay lumipas na." Ang nakaupo sa trono ay nagsabi, "Tingnan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo ito sapagkat ang mga salitang ito ay totoo at tapat." At sinabi niya sa akin, "Ang lahat ay naganap na. Ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ibibigay ko ang tubig ng buhay na walang bayad sa sinumang nauuhaw. Ang magtatagumpay ay magmamana ng lahat ng mga bagay. Ako ay kaniyang magiging Diyos at siya ay magiging anak ko. Ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya, ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamamatay tao, mga
mapakiapid, mga manggagaway, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang bahagi nila ay sa lawa na nagniningas sa apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan. Ayan, salamat Mama Len, professional din. No? Okay. Salamat po sa inyong lahat, sa kay Ate Aileen, sa kay Mama Len sa pagbasa po sa ating pong scripture for tonight. Okay. So ang tanong sa atin sa gabing ito, how much will I enjoy heaven? Para sa mga believers, ang idea po ng langit ay kinakailangan na maging motivation natin upang magkaroon tayo ng pag-asa at ng kagalakan sa buhay na ito. Sabi nga sa Colossians chapter 3 verses 1 to 2, hindi ko yata na isulat dyan, nasabi dyan, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. Sa mga pahina po ng aklat ng Revelation o pahayag, ang kasagutan sa tanong na ito, how much will I enjoy heaven, ay ating matatagpuan at maging yung ating pong curiosity sa future, sa mga susunod o sa kinabukasan ay ating pong makikita. May 4 na bagay na malalaman tayo patungkol sa future. Future nino, ng mga believers na siyang magbibigay ng kagalakan at kaligayahan pagdating ng araw doon sa langit. Bukod po doon sa mga bagay na mga diniscuss natin previously, no, ay may 4 na bagay pa na malalaman tayo, matututunan tayo na may kinalaman po sa future ng mga believers pagdating sa langit. 4 things na dapat nating alalahanin, maalala at maunawaan upang tayo ay magkaroon ng motivation, na magkaroon tayo ng excitement, magkaroon tayo ng kagalakan at pag-asa sa darating na buhay. Okay. So, ang question na how much will I enjoy heaven ay makikita natin ang dahilan. Ano yung dahilan na ano yung unang dahilan na makatitiyak na ang heaven niya ay isang joyful experience pagdating ng panahon. Una, ang sabi doon, may enjoy natin ang heaven na sobra-sobra sapagkat there will be a new heaven and a new earth to come. Sabi sa Revelation 21 verse 1, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. Sa Genesis po, sinasabi na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay kasama ang heaven and earth. At sa kanyang paglikha doon, sinabi ng Panginoon, it was good. Mabuti. Subalit, yung mabuting nilikha ng Diyos, gaya ng heaven and earth, ay nadungisan ng kasalanan. Nang pumasok ang kasalanan sa mundo, ano po ang nangyari? Naging corrupted. Na-corrupt ang nilikha ng Diyos. At ang naging resulta ng corruption na iyon, no, ay yung nagkaroon ng mga bagay na nagbibigay ng kabigatan at pahirap sa mga nakatira dito. Yung epekto po ng kasalanan ay
sobrang grabe at hindi lamang grabe, ito ay nakamamatay. Naghahatid ito ng pagkawasak sa mundo na siyang ginawa ng Diyos na tinatawag niyang mabuti. At yung kasalanan na iyon, makikita natin sa kasakiman ng tao, sa hatred o sa galit o puot ng tao, sa disunity, yung di pagkakaisa ng tao, sa kanyang ungodliness. At higit sa lahat, nakita natin yung sin na iyon na nananahan, nagpiprevail sa mundong ito sa pamamagitan ng kamatayan at ng kahirapan. At marami pang iba. At bagamat pumili ang Diyos ng isang pamilya para i-restart at kailangan niyang lunurin ang buong mundo, kailangan niyang patayin at ubusin yung lahat ng ito, ay hindi po iyon naging sapat. Ang totoo ay hindi nito nabago ang katatayuan ng daigdig at masasabi natin na ang daigdig ay wala na sa isang good form. Hindi na masasabing katulad ng dati kapagkat naroroon pa rin ang kasalanan at hindi po ito humihinto sa paglago at paglaki. Kung isipin natin noon, ang ginawa ng Panginoon upang eradicate itong kasalanan na ito, itong dahilan kung bakit nagkaroon ng corruption, at pumili siya ng isang pamilya na siyang magpapatuloy ng lahi ng tao, ng race ng tao, ay hindi pa rin po naging tamang kasagutan niyon para sabihin na hindi na magiging kurap ang mundo, hindi na magiging masama ang mundo. Hindi po iyon naging sapat. Kung baga, iyon ay naging temporary lamang para i-restart yung bagay. Pero, no, sabi dito, si Apostle John sa kanyang vision, nakita niya mayroong bababa na bagong heaven, a new heaven and a new earth. Ang sabi niya, hindi na yung katulad nung mundo, hindi na yung katulad ng kalangitan na meron tayo sa kapanahonan ngayon, kundi isang bagong kalangitan at isang bagong daigdig ang makikita natin. Ayon sa kanyang vision, ay ang darating a new earth and a new heaven and a new earth. At ang tanong nga ay, bakit kailangan natin itong i-desire? Bakit kailangan natin itong mithiin? At bakit ito ay magiging isang kagalakan para sa mga mananampalataya? Ang sagot po ay sapagkat lahat, sabi doon, lahat, everything, dito sa new heaven and new earth ay magiging bago. Bago in the sense of what? Well, ganito po mga kapatid. May maraming paraan para sabihin ng isang bagay ay bago. There are so many ways to say something is new. Halimbawa, bigyan ko po kayo ng halimbawa, yung bahay. Mayroong maririnig tayo magsasabi, ay lilipat na kami doon sa bago naming tahanan. Hindi tiyak kung yung tahanan nga ba na yun ay bagong tayo o iyon ay may nagmamay-ari dati kaya lang ibinenta at ngayon ay yung maninirahan doon ay bago na. Diba? May mga ganyang pagkakataon na sinasabi na titira na kami sa bagong bahay.
Pero actually, yung bahay na yon ay dati na. Pero dahil iba na yung titira, para sa kanila, ang karanasan nila doon, bago ito. Sa iba naman, sasabihin nila, lilipat na kami sa bahay namin. Pwedeng isipin na yung bahay na yun ay talagang bagong tayo or bagong renovate. Tulad nung kay Ate Aileen, dyan sa Cavite. Yung bahay nila, bagong bahay, bagong renovation, bagong renovate lang. May ilang mga bahagi na pinalitan, binago, inayos, iniba ang design. Yung ba ang ibig sabihin dito nang sabihin po ni Apostle John na I saw a new heaven and a new earth. Binago lang ba? Meron lang bang renovation na ginawa ang Panginoon pagdating sa heaven and earth? O inilipat lang ba? No? Tinanggal lang ba yung mga dating nakatira sa heaven and earth at ilalagay yung bagong tira? Hindi po. No? Hindi po ganun na idea nito. When Apostle John said, I saw a new heaven and a new earth, ibig sabihin lang po nun, dahil malino sinasabi rin, for the first heaven and the first earth had passed away. Wala na po yun. Totally bago to, basal, bagong-bago. No? Kumbaga, sa sasakyan, sasabihin mo, oy, bago yung kotse mo pero actually, second hand lang. No? Bago lang niyang acquire. Bago lang niya nabili, pero actually, ay second hand yun. Merong nauna na doon. Kahit bago pa yung, kahit modelo pa siya, merong naunang nagmamay-ari doon. Pero dito sa New Heaven and New Earth, no, ang mga mananampalataya, ang unang-una talaga na titira dito at ang pagtira diyan ay hanggang kailanman. For eternity na yon. Yung dating heaven at dating earth, wala na yon. Sabi ni Apostle John, yung new heaven and new earth bababa. At doon maninirahan. Sa totoo lang po mga kapatid, no, dito pinakikita lang na there is continuity of life. May tuloy-tuloy, no? May pagpapatuloy, walang ending yung buhay, no. There is continuity in terms of life, fellowship, activity through new heaven and earth, no. Pagpapatuloy yung buhay na meron tayo, yung fellowship o pagsasama-sama, yung activities natin, yung mga gawain na ginagawa natin dito sa bagong langit at bagong daigdig. At ilalagay ng Diyos ang kagalakan doon sa bagong heaven and new earth, no? At forever He will be with us. So, paano nga ba natin, ang tanong, how much will I enjoy heaven? Isipin na lang natin mga kapatid, no? The idea na kapag ikaw ay mayroong isang bagong possession, halimbawa, yung bahay mo, bago, ano yung feeling mo? Iiyak ka ba? Magdadabog ka ba? Siyempre, di ba, masaya ka. At kuminsan, pag yung bago mong bahay, nasunod yung disenyo at naging maganda ang kinalabasan, nag-uumapaw pa nga ang iyong damdamin, ang iyong kagalakan, di po ba? The same thing with cars, yung mga sasakyan. No? Kapag nakuha mo, na-achieve mo yung bagong sasakyan, napasa iyo yung bagong sasakyan, malulungkot ka ba? Hindi, syempre. Masayang-masaya ka nun. No? Medyo proud pa nga tayo. No? Ito, meron akong bagong pag-aari. And I believe the same feeling ang magkakaroon tayo pagdating sa future kung saan ay
makakasama natin ang Panginoon doon sa new heaven and new earth. No? Sabi nga, titingnan natin, we will see God adding happiness through the new heaven and new earth. Bakit adding happiness? Kasi masaya na tayo doon sa dati po nating kapatayuan kasama ang Panginoon eh. Nag-i-enjoy na tayo noon eh. Pero pagdating po nitong new heaven and new earth, karagdagan tong kagalakan, karagdagan itong kaligayahan na madadama natin. Kasi nga po ay ibang-iba ito. Ibang-iba yung kalangitan na ito, ibang-iba itong daigdig na ito na ating titirahan, ating pag-i-stayan forever. So, how much will I enjoy heaven? May enjoy mo kasi there will be a new heaven and new earth. At yung new heaven and new earth na yun will bring so much joy sa iyong buhay. Okay? Number 1, yan ang sagot. Number 2, you will enjoy heaven very much because wala nang kamatayan at wala nang mga luha. No more death, no more tears. Ang sabi sa Revelation 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. God will wipe away every tear from their eyes. Ano po ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin ni Apostle John nung sabihin niyang He will wipe every tear? Unang-una, ano ba ang nagdadala ng luha sa atin? Ano ba yung nagbibigay ng dahilan, rason para lumuha tayo? Kamatayan. Kamatayan ng mga mahal sa buhay. Sabi ni Apostle John, there will be no more death or mourning or crying or pain. Wala na nung mga yun. Hindi na iyon mag-i-exist. At hindi na iyon makikita pa sa new heaven and new earth. Yung mga katawan natin ay hindi na tatanda. Hindi na makakaranas ng karamdaman, sakit. Hindi na makakaranas ng mga barriers o hadlang. Sapagkat tayo po ay nasa resurrected and glorified body na ng mga panahon na yun. Bibigyan tayo ng bago na glorified body. Isang katawan na katulad ng Panginoong Hesus matapos ang resurrection. Hindi mo na kailangang umubos ng maraming salapi para sa pagbili ng mga beauty products. Hindi mo na kailangan si Belo. Hindi mo na kailangan kung sino-sino. Hindi mo na rin kailangan ng gamot. Hindi ka na maburden o mag-aalala na nauubos na ang iyong mga maintenance, ang iyong vitamins. Kasi no more death. No more pain. No more sickness. Wala na yung mga bagay na yun. Yung pangamba o takot na mawawala sa atin yung mga mahal natin sa buhay, yung pangamba na baka magkaroon tayo ng sakit kapag kumakain tayo ng sobra-sobra o kinakain mo maraming taba. Ang lahat ng iyan, yung takot na baka tumatanda ka na, nagmumukha medyo nag-iiba na itsura mo, yung balat mo, nagkakaroon na ng kalubot, no? Yung takot ng kamatayan. Lahat po ng iyan ay hindi mo na mararanasan sa new heaven and new earth.
wala na yung mga yan. Mawawala yan sa ating mga paningin, mawawala yan sa ating vocabulary. Hindi po ba napakaganda nun? Pag yung mga bagay na nagbibigay sa atin ng paghihirap, pag-aalala, pangamba, lahat ng mga yan, mawawala na dun. Hindi na makakasama. At sabi doon, He will wipe every tear from their eyes. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nito mga kapatid, yung mga nakaraan na mga experiences natin will no longer be in our memories. Hindi na ito makakasama. Kasi pag sinabi mong He will wipe every tear from their eyes, nangangahulugan doon na gumawa ng paraan ng Diyos para yung mga bagay na nagdadala, nagbibigay ng kabigatan o sakit o pait sa ating buhay, aalisin na ng Panginoon yun. Hindi na niya ipapaalala pa sa atin yun. We will not live with excess baggage, kumbaga. Kasi ito po, itong mga, halimbawa, yung nakagalit mo, o nakasamaan mo ng loob, yung mga kapalpakan mo, in the past life, yung mga kabiguan, yan ay mga excess baggage po yan eh. At yung mga excess baggage po na yan, hindi na yan papapasukin, hindi na i-allow na makasama yan sa new heaven and new earth. Aalisin ng Panginoon yan sa ating mga alaala. Kasi, bakit po nasabi ko yun? Kasi pag naaalala mo yung mga bagay na yun, luluha at luluha ka eh. Paano mo magagawa na hindi ka naluluha? Aalisin yun. Yung mga dahilan nagbibigay ng pagluha mo o pagkakaroon mo ng mabigat na damdamin, aalisin na yan. So, ganun po yun. Ganun ang mangyayari doon. Kung nakaranas ka man ng kabiguan o failure sa relationship, sa mga nung araw, failure in relationship mo sa pamilya, sa marriage, sa friendship, sa mga kamanggagawa, sa mga churchmates, etc., lahat po ng iyan ay aalisin na ng Diyos sa ating mga alaala upang hindi na tayo lumuha pa. And the new heaven and new earth will be a place of joy, so much joy. Yun po ang maganda. Napakasarap isipin. God will take away these things. He will subtract. He will subtract death in heaven for us to enjoy life in new heaven and new earth. Ang ganda, no? Kanina, God will add happiness through the new heaven and new earth. Pangalawa, God will subtract death in heaven for us to enjoy life in new heaven and new earth. Parang ano lang parang math lang, no? Third reason why we will enjoy much in heaven. Because there is no more sin and no more sinners. Mawawala na ang kasalanan at mawawala na ang mga makasalanan. Okay, sabi sa Revelation 21 verses 7 to 8, those who are victorious will inherit all this, and I will be their God, and they will be my children.
but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Ang dahilan po kung bakit tayo pumapalpak, ang dahilan kung bakit tayo nabibig, bakit tayo nasasaktan, bakit ang buhay natin ay nagiging miserable, at bakit tayo namamatay ay dahil sa kasalanan, because of sin. In the future, ito po ang maganda. God will separate the sinners and the believers. God will divide. Magkakaroon po ng division doon between the good and the bad, between the believer and the unbelievers. Magkakaroon ng separation na eventually magre-resulta ng kawalan o absence ng kasalanan doon po sa new heaven and new earth. There will be no more sins, no more sinners among the inhabitants of the new heaven and new earth. Magkakaroon pala ng division sa kinabukasan in the future. Hindi na makikita magpakailanman ng mga believers ang mga sinners doon sa bagong lugar na kung saan ay ilalagay ng Diyos. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, verses 9 to 11. Pagdating doon sa separation, sabi niya, or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our Lord. Sabi ni Apostle Paul, hindi makakapasok. Hindi magmamana ng kaharian ng Diyos itong mga tao na ito. Sino-sino? Kung mapapansin niyo po, ang pinakikita dito ni John at ni Paul, yung karakter ng mga tao na i-reject ng Diyos at di makakasama. At yung mga tao na ito, usually, ito yung mga tao na ang tingin sa atin ay mga kaaway tayo at ayaw tayo. At sa tingin natin, itong mga tao din naman na ito yung nagbibigay ng malaking kabigatan at malaking suliranin o paghamon sa atin. Mga threats sila sa ating pamumuhay upang maging holy. Sa ating holy living, mga threats sila. Itong mga sexually immoral, mga idolaters, adulterers, no? Itong mga greedy, itong mga magnanakaw, itong mga lasenggo, mga sinungaling, mga manloloko, no? Itong mga sinasabi na mga duwag, yun yung mga tao na hindi po magmamana o hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. At sabi doon, wala na sila. Sa new heaven and new earth, even doon po sa kinalalagyan ngayon ng ating mga nauna sa ating mga mananampalataya. Nakahiwalay na. Pero ang kagandahan nito, dahil bago ang in the future, sa bagong lugar ilalagay tayo, totally,
wala nang makikita talaga. Totally, wala anumang anino, anumang amoy, o ano pa mang mga idea patungkol sa mga kasalanan at mga makasalanan na hahagip sa ating isipan. Wala. Wala anuman. Wala na sila. Hindi natin sila makakasama. Kaya napaka-ligaya. Sabi nga, napaka-ligaya. Napaka-saya. No? Imagine niyo na hindi niyo kasama yung mga bagay na, yung mga tao na yan. Imagine niyo na hindi ka na mag-aalala na ikaw ay nanganganib ang buhay. Ikaw ay nakasama na sa paligid mo ay mayroong murderer. Imagine mo na lang na wala ka nang kuproblemahin pagdating sa mga tao na drug addicts, yung mga scammers, mga kidnapper, yung mga magnanakaw, yung mga holdupper, mga carnappers. Imagine mo yung mga taong nakapaligid sa iyo ay katulad mo, holy and pure. Hindi po ba iyan magbibigay sa iyo ng ngiti at kagalakan? Kapag ang mga taong nakapaligid sa iyo ay alam mo na safe ka at wala kang problema at kaisa mo sila. Kaya kung isipin nyo na lang po mga kapatid, no, sa atin, no, sa pag nagkakaroon tayo ng fellowship, yung kagalakan na magkakasama tayo, yung sobrang masayang-masaya ka na kasama mo yung kapatid mo, hindi ka makapaghintay, miss mo na, sana linggo na sana uli, no? Kahihiwalan nyo pa lang doon sa fellowship nyo, sana dumating na kagad yung linggo. Doon po sa new heaven and new earth in the future ay forever na magkakasama tayo. Wala nang hiwalayan doon. At yung usually yung ginagawa natin dito, no, especially yung madalas na kasama namin dito, yung nag-overnight pa, no, yung kwentuhan na walang katapusan, tawanan na walang katapusan. Pagdating po natin sa langit, mga kapatid, ay tuloy-tuloy yun. Doon ipagpapatuloy. No? To be continued dito, to be continued doon. Sa langit, sa bagong langit, bagong daigdig. Ay wala nang ano doon, wala nang oras doon eh. So, napakasaya. Tiyak na magiging masaya. No? So, minsan hindi mo na iisipin na kailan kaya natin mapapasyalan si no? Kailan kaya natin mapapasyalan si Ate Eileen o si Ate Aida o kaya sila Ate Jen, sila Lucy o si Rap, si Kuya Robert, sila Mama Len, no? Kuya Edwin. Kailan kaya? Pagdating po ng araw ay makikita natin doon, andun na. Makikikapi nga ako dyan. Sandali lang. Kaya sigurado po yung kagalakan na mararanasan natin pagdating ng araw. Kasi wala nang mga taong nakapaligid sa atin na magbibigay ng problema, magbibigay ng kapighatian. Wala na sila doon. Missing in action na sila doon. At higit sa lahat, wala na yung kasalanan. Imagine niyo mga kapatid, ako hindi ko lubos maisip kung paano mabubuhay nang wala kang kasalanan. Ay yung holy ka na talaga, yung perfect ka na. Naisip niyo po ba yun? Dahil tayo, nang ipanganak tayo, nakakabit na sa atin, nakatatak na sa atin yung kasalanan. So, gamay natin yung kasalanan. Pero, paano kaya yung pakiramdam na yung totally, kahit isang patak ng kasalanan, wala na sa iyong karakter, wala na sa iyong pagkatao? Ano kaya yung feeling nun? Paano mo kaya mararamdaman? Ano kaya ang madadama mo pag ganun? Sigurado ako, ibang-iba po. At ako, excited ako dun. Sa akin lang po, sa totoo lang, very excited ako yung sa bagay na gano'n.
looking forward ako sa mga bagay na ganun. Ano yung magiging pakiramdam kapag wala na yung wala na yung kasalanan sa iyo? Ano kaya yun? Kasi kahit tayo pinabanalan ng Diyos, sa totoo lang po, hindi pa rin tayo exempted. Bumabagsak pa rin tayo, nagkakasala pa rin tayo kasi nasa laman tayo, nandito pa rin ang laman, yung kasalanan. At nag-i-struggle pa rin tayo. Pero, pagdating ng araw, pag inalis ng Panginoon yun, I'm sure, sobrang kagalakan, sobrang happiness po ang mararanasan natin. Okay? So, will I enjoy much in heaven? Yes, because number 1, there will be a new heaven and new earth. Number 2, wala na yung kamatayan. There will be no more death, no more tears. Third, there will be no more sin and no more sinners around. And last but not the least, because there will be a marriage or union in the new heaven and new earth. Sabi sa Revelation 21 verse 2, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. Ang wedding ay, alam naman natin, ang wedding ay isang larawan ng kagalakan. Unless na lang kung shotgun wedding yan. No? Pero ganun pa man, hindi naman naglulok sa lahat. No? Masaya pa rin. Ito'y larawan ng dalawang partido na pinagsama, pinag-isa. Sa future po, sabi, ang heaven, a new heaven and a new earth will be seen together as one. Magkasama ang new heaven and new earth. At doon, ibig sabihin na nun, magkasama yung mga believers at ang ating Diyos. Kasama natin siya. Siya na ang dahilan ng ating pong kagalakan, ng ating pag-asa. Siya yung kasama natin. The Almighty God will live with us. He will be with us for eternity. Hanggang sa walang hanggang buhay. Sabi nga, ito yung araw, yung marriage, ito yung araw na kung saan, kung makikita natin, ang asawang lalaki at ang asawang babae at ang mga sumasaksi o mga witnesses, ang lahat ay masasaya, nananabik, at nagdiriwang. Nagse-celebrate. At sa araw na iyon ng kasal, lahat ng inaasahan, lahat ng pinaghandaan, lahat ng mga pangako ay magkakaroon ng katuparan. Kaya, ang mangyayari po niyan, pagdating ng araw, sabi nga, dahil magkakaroon ng marriage, ang church at ang Panginoong Jesus ay magkakaroon ng marriage, ay tiyak po na umaapaw ang handaan, hindi mauubos ang handaan, at yung kagalakan ng pagsasama. Siyempre, di ba, ang pag-aasawa, ang marriage po, ito yung simula ng pagkakaroon ng isang intimate, masaya na pagsasama. Ang marriage, ito yung dito ka bumubuo ng isang masayang pamilya. Dito mo binubuo ang iyong mga pangarap, yung mga plano. At maganda ang ninanais mo lagi dito. At yung larawan po na iyan, sinasabi ni Apostle John na nakita niya, magkakaroon ng marriage, ito ay sumisimbolo ng unity o yung union ng Diyos at ng church. At
yung pagsasama na walang hanggan, na walang makakapaghiwalay magpakailanman. Kaya dito po, no, makikita natin, no, God will be in union with the church. At pag nagkaroon yung, parang kung titingnan mo lang, 1 times 1 equals 1 pa rin. 1 plus 1 is equals to 1 pa rin. So, parang multiplication lang, ano. Kung titingnan natin sa pag-aaral natin sa gabi nito, parang nagamit natin lahat yung mathematical operation. God will add happiness, no, through the new heaven and new earth. God will subtract death. No. There will be no more death, no more tears. God will separate. He will divide the believers from the unbelievers. There will be a separation between the two. And lastly, God will be united, will be in union with the church. 1 plus 1 equals 1. Parang multiplication na rin. So, kung babalikan lang natin at atin pong i-review yung katanungan sa atin for the very last time, will I much enjoy heaven? The answer is yes. Yes, you will. Walang kaduda-duda. Hindi mo pagdududahan na mag-i-enjoy ka na sobra-sobra sa langit sapagkat tayo ay kasamang mabubuhay ng Diyos sa bagong heaven and new earth na kanyang nilikha o lilikhain o nilikha na naghihintay na lamang ng takdang araw o takdang oras para ito ay kanyang iparana sa atin. Yes, we will enjoy much heaven because death is no longer existing. There will be no more tears, no more pain, no more diseases, no more aging, no more fears. Yes, we will enjoy heaven because those people na nagbibigay lagi ng kabigatan, kahirapan, those people who bring pain and fear to us will no longer be around. They will not exist there. Yes, we will enjoy heaven very much because God and the church will be as one. Kaya napakasarap pong isipin mga kapatid na ang future natin ay hindi lamang secured kundi isang masaya at magandang magiging karanasan. So, sa gabing ito, diyan po natin tinatapos yung ating pong serye ng pag-aaral about heaven. Na-discuss na natin yung mga nauna. And I hope ito ay magiging encouragement sa atin. Ito ay patuloy pa na magbibigay sa atin ng motivation to live a holy life, to live a life that is dedicated sa paglilingkod sa Diyos. I hope na ito ay patuloy pa magpapatibay sa relationship natin sa Diyos at sa kapwa natin o sa ating mga kapatid. Yan lamang po at magandang gabi muli sa ating lahat. God bless us all.